Kamusta mga kaibigan? Gumagawa kami ng mga summary ng iba't ibang pelikula at ikinukwento ito sa mas maikling bersyon. Maaari kayong ma-spoil sa plot kaya watch at your own risk. Simulan na natin. Pag-uusapan natin ngayon ang tungkol sa 2023 survival thriller movie na Nowhere. Nagsimula ang pelikula sa isang pangyayari na kung saan ang mag-asawa na sina Nico at Mia ay nagpaplano na makatakas sa bansa na kung saan sila nakatira. Ang bansang ito ay naging totalitarista na kung saan hawak ng estado ang kabuuang awtoridad sa lipunan at nagtatangkang kontrolin ang lahat ng aspekto ng pampubliko at pribadong buhay hanggang sa maaari. Dahil sa kakulangan ng kanilang mga resources, pinlano ng gobyerno na patayin ang mga matatanda. Sinabi din nila na isusunod ng mga ito ang mga buntis at mga bata. Ito ang rason kung bakit aalis sina Nico at Mia. Si Mia ay buntis at malapit na siyang manganak. Makikita dito na si Nico at Mia ay naglalakad ng mabilis at iniiwasan nila ang mga otoridad at helicopter sa himpapawid na nagpapatrol sa paligid. Sa pagkakataon na malapit na sila sa kanilang sasakyan, may inabot sila ng malaking pera sa isang lalaki. Pero sinabi niya kulang pa ito. Kaya pinagpa siya ni Nico na ibigay ang kanilang wedding ring ni Mia. Ayaw pa sana ni Mia na ibigay ang wedding ring, pero wala na siyang magagawa at sumakay na lamang sa isang container sa likod ng truck. Ito ang magsisilbing sasakyan nila sa pagtakas sa bansa at para hindi din sila makita ng mga otoridad. Sa loob ng container, marami silang kasama na gusto din makatakas sa lugar at makapunta sa Ireland. Merong mga bata at mga buntis doon. Nagpapahinga muna sila Nico at Mia at inalis nito ang mga benda sa kanyang tiyan. Sabi ni Mia sa asawa na matagal niya nang hindi nararamdaman ng bata sa kanyang sinapupunan. Tinuruan ni Nico si Mia na merong parte sa kanyang tiyan na doon banda ang paa ng kanilang anak at para maramdaman niya ito. Inabot ni Mia ang tsokolate na Snickers kay Nico para kainin. Pero sabi ni Nico na itabi na lang muna nila ito at kainin na lang pag nakadating na sila sa lugar na gusto nilang mapuntahan. Sa loob ng container, nakita ni Mia ang mga bata at naaalala niya ang kanilang panganay na anak na iniwan nila. Sabi ni Nico na tinangay ito ng mga otoridad at pinatay nila. Pagkatapos ng ilang oras sa biyahe, tila may narinig silang ingay kaya binuksan ito ni Nico. Pagkabukas ng pinto, may mga refugees na pumasok pa na halos mapuno na ang buong container. Hanggang sa natulak palabas si Nico at nagkahiwalay sila ni Mia. Pinilit ni Nico na bumalik sa loob, pero hinampas siya ng isang armadong lalaki at pinababa ang ibang refugee dahil sa puno na ang container. Sumakay si Nico sa kabilang container truck na may numerong 107 at tinawagan naman siya ni Mia. Sabi ni Nico na huwag siyang mag-alala kasi iisang lugar lang naman ang mapupuntahan ng mga truck at huwag na huwag siyang magtitiwala sa kahit na sino. Habang nasa daan, nakita ni Mia sa maliit na butas ng container ang mga sinapit ng mga tao, lalo na ang mga buntis na pinapatay ng mga otoridad. Kalaunan, huminto ang container truck na kanilang sinasakyan at nakita niyang tila may inspeksyon ang mga otoridad sa labas. Nung tiningnan ng mga otoridad ang loob ng container, wala itong laman. Merong sikretong espasyo ang container na pwede silang magtago at lahat sila ay nandoon. Nagtataka ang mga officers ng mga nag-i-inspect kaya inutusan niya ang isang niyang tauhan na paputokan ang isang parte ng container at doon niya napag-alaman na nagtatago ang mga tao sa sikretong espasyo. Kaya sinabihan nila ang mga ito
na kung gusto nilang mabuhay, lumabas sila. Sa halip na lumabas, naisipan ni Mia na umakyat sa taas ng isang kahon bago minuksan ng isang refugee ang pinto at paisa-isa silang pinatay ng mga otoridad. Sabi ng opisyal na linisin ang container at alisin ang mga patay na katawan. Si Mia lang ang tanging nakaligtas. Bumaba si Mia at sinubukan niyang tawagan si Nico sa telepono pero hindi ito sumasagot. Sobrang nalungkot si Mia sa mga nangyayari. Sinubukan rin niyang tignan ang mga gamit ng mga taong namatay at nakita niya na may mga barena doon, kutsilyo, pailaw, tubig, pagkain, telepono at marami pang iba. Ang container na sinasakyan ni Mia ay nilagay sa isang barko. Pagkagabing iyon, merong bagyo at naging maalon ng dagat. Humingi siya ng tulong pero hindi marinig ang kanyang pagsigaw. Lalong naging malakas ang pag-alog ng barko na natumba si Mia at tumama ang kanyang ulo sa isang kahon. Dahilan pa siya ay nawalan ng malay. Pagsikat ng araw, nagising si Mia pero nagulat siya dahil may tubig sa sahig at nakita niya na nasa gitna na rin siya ng dagat. Nakita niya ang mga butas ng container at ang iba pang container na palutang-lutang lamang. Pinapasukan din ng tubig ang container dahil sa mga butas nito. Muli niyang sinubukan tawagan si Nico pero hindi siya makakonekta dahil nabasag ang kanyang telepono. Nakita niya ang container na may numerong 107 na pinapaniwalaan niyang sinasakyan ni Nico. Subalit ito ay unti-unti nang lumulubog. Dahil sa kalungkutan na kanyang nararamdaman, napag-isipan niya na wala nang silbi ang kanyang buhay dahil posibleng patay na si Nico. Kaya napag-isipan niya na magpakamatay. Habang nasa kalagitnaan ng kanyang balak na tapusin ang sariling buhay, naaalala niya na meron siyang sanggol sa kanyang sinapupunan at nag-iba ang kanyang pananaw sa buhay. Nang sumunod na araw, nakita niya na unti-unting dumadami ang tubig sa loob ng container at malapit na siyang malunod, pero nagising siya bigla dahil ito pala ay isang masamang panaginip lamang. Tumayo siya at tiningnan ang mga bagay sa loob ng mga kahon at nakita niya ang napakaraming mga earphones, Tupperwares, mga alak at flat screen TV. Ginamit niya ang mga resources niya para pigilan ang tubig na pumapasok sa container at mapigilan ito sa paglubog. Kinabukasan, tumawag si Nico sa telepono ni Mia at sinabi niya na siya ay buhay, kaya huwag itong mag-alala. Sinabi din ni Mia ang kanyang kalagayan kay Nico. Nag-alala si Nico sa sitwasyon ng kanyang asawa at ipinangako niya na ililigtas niya ito. Nagdulot iyon ng kasiyahan kay Mia. Nang may bagong pag-asa, naghanap si Mia ng mga gamit at pagkain para makaligtas. Sumapit ang gabi at meron na namang isang bagyo na dumaan. Si Mia ay labis na kinabahan sa mangyayari. Habang nasa kalagitnaan ng bagyo, nakaramdam siya ng sakit sa tiyan at nararamdaman niya na malapit nang lumabas ang anak sa kanyang sinapupunan. Kalaunan, hindi na napigilan ni Mia ang pagpapanganak. Kaya habang nakalubog ito sa tubig, tuluyan nang lumabas ang bata. At ito ay isang babae. Labis na pag-aalaga ang binigay ni Mia sa kanyang anak. Pero kulang sila sa pagkain at tubig. Di rin niya alam kung hanggang kailan lang ito aabot dahil mukhang malapit na itong maubos. Napag-isipan ni Mia na kunin ang barena at gumawa ng isang malaking butas sa taas ng container habang walang tigil ang pag-iyak ng kanyang anak. Pinuntahan niya ang anak para patahanin, pero patuloy pa rin ito sa pagbutas ng container gamit ng barena. Nang sumunod na araw,
Patuloy pa rin siya sa pagbutas hanggang sa nasira na ang barena. Upang matapos ito, ginamit niya naman ang maliit na lagari hanggang sa bumigay din iyon kalaunan. Halos nawalan na ng pag-asa si Mia at paubos rin ang kanyang pagkain at tubig. Nang bigla na lang siyang nawalan ng malay. Napanaginipan niya ang kanyang panganay na anak at asawang si Nico na may sinasabi sa kanya, "Hindi mo ito kasalanan. Ginawa mo na ang lahat." Pagkatapos nun, bigla umulan at tumama ang patak nito sa mukha ni Mia. Ininom niya ito upang bumalik ang kanyang sigla. Pagkaimbak ng maraming tubig para mainom mamaya, naisipan niyang tapusin ang nagawang butas sa taas ng container. Kumuha siya ng isang lubid at ginamit niya ito sa pagbukas sa butas na kanyang ginawa, kung saan siya ay nagtagumpay din sa wakas. Ang sunod na nangyari, umakyat si Mia at tiningnan ang sitwasyon nila. Nakita niya na sa gitna sila ng dagat at walang lupa na malapit kahit saan. Dinala din niya ang kanyang anak sa taas ng container para makalanghap ng sariwang hangin. Kalaunan, nang tinapon niya ang dumi ng anak sa dagat, may nakita siyang mga isda sa tubig. Kaya napag-isipan niya manghuli ng mga isda. Gumawa siya ng sibat, ngunit wala siyang mahuli kahit isa. Pagkasuko niya, may nakita siyang eroplano na dumaan sa langit. Kaya bumaba siya sa loob ng mabilis para kunin ang basag na salamin. Pagkabalik niya sa labas, sumayad ang kanyang paa sa matalim na bahagi ng butas. Dahil sa sobrang pagmamadali at malaki ang naging sugat nito. Sa kabila nun, isinawalang bahala niya lamang ito at nagpatuloy na magbigay ng signal sa eroplano. Nagbabaka sakaling makahingi ng tulong. Sa kasamang palad, hindi siya napansin ito. Sa pagkadismaya ni Mia, bumalik siya sa loob at gumawa ng paraan para magamot ang kanyang malaking sugat. Tinahi niya ang kanyang sugat gamit ang mga cable ng kuryente ng TV at binuhusan din ito ng alak. Pagkatapos nun, napansin niya naman ang napakaraming cable ng earphones. Naisip gawing iyong isang net at gamitin sa paghuli ng mga isda. Tinapon niya ito sa dagat kasama ang dumi ng kanyang anak. Hanggang sa wakas, nakahuli na din siya ng isda at kinain niya ito ng hilaw. Kinabukasan, patuloy na gumagawa ng bagay si Mia upang makaligtas. Hanggang sa dumami na ang naimbak niya na isda at nabawasan na rin ang tubig sa loob ng container. Sinulatan niya din ng mga SOS notes ang bawat pahina ng kanyang diary at ginamit ang mga Tupperwares para magpalutang ito sa tubig. Isang araw, pinapakita ni Mia ang mga litrato ng kanyang pamilya sa anak at pinangalanan niya itong Noah. Dahil ito din ang pangalan ng kanyang lola. Pinakita din ni Mia ang litrato ng kanyang panganay. Ikinukwento kung paano ito nahuli ng mga sundalo, kung saan sinisisi niya pa rin ang kanyang sarili. Kinagabihan, napansin niya na nilalagnat ang kanyang anak at nilalamig ito. Kaya gumawa siya ng apoy gamit ang alak na nasa kahon. Nung gabi na iyon, may narinig si Mia na may tumatama sa gilid ng container. At paglabas niya, napansin niyang ito ay ang isang Tupperware na pinalutang niya sa dagat. Habang sa kalagitnaan, biglang nag-ring ang telepono ni Mia at tumatawag si Nico. Masaya siya na marinig ang boses ng asawa. Ngunit, may masamang nangyari dito. Tinamaan siya ng baril dahil sinubukan niyang nakawi ng isang bangka. Ngayon ay nagtatago ito at tila malapit na siyang mawalan ng dugo. Tumawag si Nico para magpaalam at gusto niyang mangako si Mia na gagawin niya ang lahat para makaligtas. Sabi ni Mia na nanganak na siya
at kinatuwa yun ni Nico. Ibinahagi niya rin na ang pangalan nito ay si Noah. Pinakinggan ni Nico ang kanilang anak at pagkatapos nito, nagbigay sila ng huling I love you sa bawat isa. Hanggang sa naubos na ang baterya ng telepono. Makikita din dito na hindi talaga ginalaw ni Mia ang sneakers ayon sa kanilang kasunduan ni Nico. Sa ika-26 na araw niya sa container, marami nang nagawa ng mga guhit na larawan si Mia at malapit na din lumubog ang container dahil ito ay nasa limit na. Sa labas na sila ng kanyang anak na natili at gumawa rin siya ng maliit na bangka na gawa sa kahoy, Tupperware at mga cable ng earphones para sa kanyang anak. Pagkatapos nito, may isang ibon na dumapo sa kanilang container na naguhudyat na malapit na ang lupa. Kinagabihan, gumawa ng apoy si Mia at itinayo ang kanyang layag at kumukonekta sa maliit na bangka ni Noah. May narinig siya sa loob ng container at nakita niya na malapit nang itong lumubog. Pumasok siya muli para kunin ang mga litrato at ang Snickers bar sa loob ng Tupperware. Habang hinahatak ng layag papalayo ang kanyang anak na si Noah, ang paa ni Mia ay pumulupot naman sa mga lubid sa ilalim ng tubig. Kaya nahirapan siyang tanggalin at kalasin ito. Gamit ang maliit na patalim, pinutol niya ang mga lubid na pumulupot sa kanyang mga paa at mabilis na nakaahon. Pagkaahon niya, natakot siya dahil hindi niya na makita ang kanyang anak. Pero nung pagkakataong iyon, may isang balyenang dumaan na nagbuga ng tubig at nagising si Noah dahilan para ito ay umiyak at marinig ni Mia. Nang sumunod na araw, pinalabas ni Mia ang mga isda. Nagbabaka sakali na pupuntahan ito ng mga ibon dahil dumami na ang mga ito. Napansin iyon ng isang babae na nakasakay sa isang bangka at nagulat sila nang nakita nila na may isang bata. Ngunit wala itong kasama. May napansin din silang lubid na nakakonekta sa bangka ni Noah. At nang hinila nila ito, nadiskubre nila na may tao palang nakatali doon. Pagkatapos maiahon si Mia, sinubukan ng mga mangingisda na gawin ang pangunahing lunas sa kanya. Pero, tila hindi na gumigising. Gayunpaman, hindi sila sumuko at pinatuloy ang pag-CPR sa kanya hanggang sa ito ay magising. Sa huling bahagi ng pelikula, makikita na binigay ng mangingisda si Noah kay Mia at tumawag ng mangingisda ng tulong gamit ang kanyang radyo. Sobrang masaya si Mia na nakaligtas silang dalawa ng kanyang anak at na nakikita niya na ang lupa. Kung gusto nyong makinig pa sa mga movie summary kagaya nito, subscribe na kayo sa Cine Palace at i-click ang notification bell. See you sa next video!